Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There is Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating Honorable Pastor Willie Almeida at sa hindi po malilimutang aral ng ating beloved assistant, Honorable Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Magandang hapon po sa lahat po ng ating beloved children. Puri natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Back in 1993, nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Although I was Christian already, kaya lang sa Trinitarian. Pero sabi ko sa sarili ko, ba't parang wala dito yung hinahanap ko? Yun pala, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil talagang may itinatag ang mahal na Panginoong Isus na tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Na ito nga po, Jesus Miracle Crusade International Ministry headed by our beloved Honorable Pastor Wildy Almeida. Puri natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, akala ko noon ng born again Christians, pare-pareho lamang. Pero sabi ko, simula nung napunta ako sa Jesus Miracle Crusade through my friend, nung college days ko, sabi ko, mahal na Panginoon, kakaibang meron dito sa Jesus Miracle Crusade. Noon, nababasa ko ang Bible, pero sabi ko, yung mga stories ng mga iba't ibang himala ng mahal na Panginoong Isus ay akala ko sa Bible lamang. Pero nung naging member ako ng Jesus Miracle Crusade, mismo sa buhay ko, purihin ng mahal na Panginoon, na-experience ko ang mga himala na yan. Just imagine, mga minamahal, hallelujah. From my head to foot, ang himala ng mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Alam niyo, mahal na Panginoon, just recently, kaka-recover ko lang galing sa sakit. Pero purihin ng mahal na Panginoon, hallelujah. Talagang I'm not in good health condition in 2 weeks, pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. No hospital, no medication, tanging ang mahal na Panginoon nagpagaling sa akin, purihin ng mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Balikan ko po, kagaya po ng sinabi ko, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, simula po sa ulo ko hanggang talampakan ko. It was 2016, nagkaroon ako ng severe headache. And then, sobrang pagkahilo. At pag nakatayo ako, talagang yung feeling na nagsispin ka, na hindi ka makatayo, na parang matutumba ka na. Tapos, nagdodoble-doble yung paningin ko. So, that time, yung firstborn ko is nasa radiology department. So, sabi niya, Ma, we have to find out kung what's something in my brain. In other words, nagpa-check ako sa neurologist, specialized in headache. So nag-undergo ako ng imaging resonance, which is MRI, and they found out na meron something na nade-develop in my mind, in my brain, inside my brain. Kaya po pala, pag inatake po ako ng sobrang sakit ng ulo at pagkahilo, uncontrollable yung panginginig ng buong katawan ko. To the point na umuurong yung tangko, tumatabingi yung mukha ko. I was helpless, talagang weak na weak ang katawan ko. Isipin nyo na lang po, inatake po ako ng 3 times. That was 2017, 2019, and lastly ng 2022. Alam niyo po, almost an hour ako nanginginig ng buong katawan ko. Uncontrollable po yan. Akala ko, sabi ko, mahal na Panginoon, akala ko sa sarili ko, hindi na maibabalik yung itsura ng mukha ko. Hindi na ako makakapagsalita ng diretsyo, hindi na ako makakatayo as in normal na tao. Pero purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pag dumarating yung time na ganyan, na inaatake ako, iisa lamang po ang nire-refresh ko sa mind ko. Since nandito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, itinuro ng beloved Honorable Pastor, na assistant pastor, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa gawain ito ay totoong mapaghimala. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, just in story in Bible before when I was in a born-again Christian Trinitarian. Pero sabi ko sa sarili ko, by myself, even sa mga anak ko, napatunayan ko na totoo ang Diyos dito dahil walang operation.
The best na neurosurgeon, the best na orthosurgeon ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa case ko, napakahirap po talaga. Na-found out nila sa brain ko. Sabi nga po, ito lang po lately, nagpa-check ako sa cardiologist. Kasi I thought it's in my heart. So, sabi sa akin, Miss Santillan, may history ka pala sa brain mo. Why don't you undergo again na MRI? Sabi ko sa sarili ko, hindi na. Ikiklaim ko sa sarili ko na pinagaling ako lubusan ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Yes, amen, hallelujah. Kasi noong 2022 na pang-third na attack ko, talagang yung half of my body ko, from head to foot, eto pong left side from head to foot, nagkaroon po talaga ng weakness to. Hindi po ako, basta madali pong parang, I should say na paralysis yun. Kasi there are 4 types of paralysis. Pero sabi ko, just yung from head, yung arm ko down to my left foot, yun lang nagkakaroon ng weakness. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko alam ang kalooban, no? I'm not perfect, pero mahal na Panginoon. Every time na nagkakaganito ako, nire-refresh ko yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, alam kong ikaw ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Yes, ang mga hilam-mala mo ay hindi natatapos sa Bible story niya, but still hanggang ngayon nangyayari. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nandyan na, pinagaling ako ng lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, minamahal, hindi na ako bumalik sa neurologist ko na sabi ko, hindi ko na kailangan malaman pa dahil alam kong pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Dahil sa pagsisisi, pag-aayuno, pagpupuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, nung baby Christian pa ako, during college days ko, wala po talaga nag-guide sa akin. So, hindi ko po talaga alam yung do's and don'ts. Hindi ko po alam kung paano pong paglakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pero salamat sa ating beloved pastor na beloved assistant pastor. Alam niyo po nun, out of my curiosity, palagi po ako nagpupunta sa tent sa beloved assistant pastor. Nagtatanong ako ng kahit anong gusto kong itanong. Andiyan na beloved assistant pastor na masigit pa sa aking mother. Hallelujah na. Lagi siyang may kasagutan. Wisdomly, purihin natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon na binigyan niya ako ng kompletong kagalingan at para po sa lahat ng baguhan. Hallelujah. Alam niyo po, yung spinal column ko is na-fracture din po ito. Umabot po sa time na, sa point na talagang yung distance niya na, yung in-between ng distance na fracture na spine ko, nagkaroon po ito ng laman to the point na bumukol po talaga ito dito sa lower back ko. Andyan po talaga yung grabing agony ko dahil hindi ako pwedeng matagal nakaupo or matagal nakatayo dahil hindi ko na po maigalaw ng maayos ang katawan ko. As in parang robot type na ako. Or even pag nakahiga ako talagang hindi po talaga ako makahiga ng maayos, nakatagilid lamang po. Purihin ang mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sabi sa akin ng orthosurgeon, nung 3 hospitals na pinanggalingan ko, namamangha sila sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, amen, sabi nila, Miss Santillan, sabi niya, nakakapaglakad ka pa? Nakakapagdala ka pa ng backpacks? Sa situation mong ganyan, sabi ko, dahil totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus. May time na nagpa-therapy ako sa hospital. Talagang namamangha sila sa Diyos na pinaglilingkuran ko dahil sabi nila, sa case ko talagang hindi umabot na nagkaroon ako ng bone cancer dahil nagkaroon nga po ng laman yung in-between ng fractured spine ko. So alam niyo, mahal, Panginoon, mahal, nag-release ako ng 100% na faith sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi po talaga ako nagpa-opera. Katulad ng sabi ng orthosurgeon, kailangan operahan, i-remove yung laman na yon para hindi mauwi sa bone cancer. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, since 1993 na nakilala ko ang mahal na Panginoon Jesus sa gawain ito, hindi ko na mabilang yung mga kamangha-manghang gawa ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, amen, hallelujah. Every time na mag-share ako, sabi nga, pag binigyan tayo ng kompletong kagalingan ng mahal na Panginoon Jesus, bakit hindi natin i-share ng
freely sa ibang tao para malaman nila na may nag-iisang Diyos na hanggang ngayon may totoong gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Every time na mag-share ako, yung iba, sabi nila, totoo bang may ganyan pa rin? Sabi ko, yes, meron pa po dahil sa sarili ko. Na-experience ko po yun. Purihin ang mahal na Panginoong Jesus dahil meron mga ibang tao na nasisharean mo, na aabutan mo ng leaflet na talagang dyan tinatouch ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, purihin ang mahal na Panginoon. At isa pa pong himala ng mahal na Panginoon, yung sa breast ng anak ko, na almost 2 years niya na nag-suffer, na yung kanyang left breast na yan, yung nagkaroon ng, nagkasugat-sugat siya na umabot sa laging may nadi-discharge siya ng mga liquid and everything. Tapos talagang grabe po talaga yung senaryo, yung kung mapipicture out niyo po yung breast na yan. Pero one time, hallelujah, no, ang beloved pastor during that 2015 or 2016 sa Amoranto po noon, nandun po siya inside the car niya, nakababa po yung kanyang bintana. Lumapit po ako noon. Imagine that time, talagang sabi ko, anak, for 2 years, parang so embarrassing naman na every time na papasok sa school mo, high school days siya noon, na palaging may undergarment or may gauze, kasi nga laging, pag hindi mo lagyan ng gasa, magkakaroon ng liquid na mark sa clothes niya. So, during that time, talagang instantly, nagpipray ang beloved pastor, humawak po ako sa kanyang arm. And then yung anak ko nasa likod ko. Paglihas niya yan, pagdating namin sa CR, tuyong-tuyo po yan. Yes, amen, hallelujah, hallelujah. Sabi ko sa anak ko, anak, nagjo-duty ka sa hospital. 3 hospitals ang pinagjo-dutyhan mo. Sabi ko, you know why? Kung bakit yung left breast mo is may mark? Kaya may mark yan. Kasi laging ipapaisip ng mahal na Panginoon Jesus sa iyo ang kabutihang ginawa niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yan sabi ko, don't be ashamed na magbigay ka ng leaflet. Sabi niya, Mama, minsan, sabi niya kasi lagi siya nasa operating room or ER. Andiyan na talagang bawal talaga, restrictedly talaga na hindi pwedeng magbigay ng ganun. Pero sabi ko, anak, huwag kang mahiya. Magbigay ka talaga. Purihin ang ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo rin po, mahamam na mahal. Pagdating sa holiness, kung iisipin po natin sa mga sisters na katulad natin, parang ang hirap pong sumunod. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, through by Holy Spirit, talagang tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon paano sumunod sa tamang paglakad sa ating mahal na Panginoon Jesus. In 3 hospitals na yan, as a nursing student, kailangan po talaga naka-scrub suit siya. So yung scrub suit na yan talaga nakapants yan. Sabi ko, anak, don't worry. Hallelujah. Magpapauso tayo ng skirt for the first time ever in history na mag-duty sa hospital na sa scrub suit. Instead na nakapants ka, magpapatahi tayo ng skirt. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, anak, as Jesus Miracle Crusade International Ministry, as a choir member, dapat tayong sumunod sa dress code natin, ang kabanalan. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, graduating ng anak ko this June, kabagan ng mahal na Panginoon, kahit ang dami-daming, nang aasar sa kanya, panglilibak, dahil siya lang po talaga yung naka-scrub suit na naka-skirt. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus kasi by that way, nag-glorify ang mahal na Panginoon Jesus na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay incomparable, one of a kind, pagdating sa kalooban ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kanina po, pagbaba ko, kanina masama po talagang pakiramdam ko, pero sabi ko, sabi nga ng beloved assistant pastor, lagi natin i-refresh yung kahalagahan, yung importance ng pag-awit sa mahal na Panginoon. Kagaya ng palagi ako nagpapakounsel sa beloved assistant pastor na lagi niya sinasabi, anak, lagi kang umawit ng umawit. Magpuri ka ng magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So kanina papunta dito, parang ayaw ko. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, sige, mag-go ako kahit mag-isa lang ako. Sabi ng beloved husband ko, kasi ang beloved husband ko ay bumalik na po on board sa vessel ngayon. Sabi niya, mahirap akong mag-isa na lumalabas kasi madali nga po kung nahihilo or parang
there are times na maa-attack yun na sudden attack na matutumba ako, lalo na pa sa sobrang init. Pero sa kabahan ng mahal na Panginoon, andyan ang kalakasan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, Yes, pagbaba ko amen. kanina ng Hallelujah, vehicle, diyan sa pagbaba ko ng vehicle, andyan na parang sabi ko, parang matutumba ako. Ay, wala po talaga akong kalakas-lakas sa katawan ko. Pero yung pag-akit ko dyan sa hagdanan, mahal na Panginoon, salamat sa kalakasan nagmumula sa iyo. Amen. Every step Praise the ng Lord. pako, pinalalakas niya. Kaya sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na buhay na Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon, pag totoo ka na naglilingkod sa Kanya, little by little na sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, though I was not worthy. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sabi ko ang blessing ng mahal na Panginoon is packaged, hindi lang sa kagalingan sa karamdaman, but physically, financially, higit sa lahat sa spiritual. Dati-dati po kasi nung bago lang po kami ng mag-asawa noon, na nag-uumpisa pa lang po kami, nasa low rating lang po siya. Kumbaga parang oiler lang po siya noon. Alam niyo po mga minamahala, yung time na yan na nakikitara lang po kami sa beloved parents ko na ang beloved parents ko kasi Chinese kasi ang side namin. So, minsan nililibak ako, bakit ganyan kayo? Sabi ko, in due time, sabi ko, papatunayan ko sa aking beloved family. They were Chinese, and sabi ko, papatunayan ko, in due time, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Yes, Alam niyo po, amen, mga hallelujah. minamahal, ngayon po purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Na-reach ng aking beloved husband yung most high ratings, which is chief engineer sa barko. At yung dati po niyang salary na sobrang baba, ngayon po 10 times higher yung kanyang Yes, amen, pupurihin ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya sino pong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, hanggat dito na lamang po ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen.